So, bago ang lahat, kung ano man yung mapapanood nyo sa video na to, ay huwag nyo na subukang gayahin pa. Lalo na sa mga bata dyan kasi magsisisi lang kayo. So, nangyari ang kwentong ito nung nasa junior high school ako. Grade 7 ako noon. Noong pumapasok kasi ako sa school namin, hatid sundo ako ng asawa ng ate ko. Kasi hindi ko pa kabisado mag-commute nun mag-isa. Bale yung school namin nun ay malayo sa bahay kasi nasa bayan siya. Kaya kailangan ko pa talaga magsakay para makapunta doon. Tanda ko pa nga dati, madalas ako nalilate nun. O Jed, bilisan mo na at late ka na yata. Dito na lang ulit kita susunduin mamaya ah. Sige kuya, salamat ah. So, ayun nga, dahil hatid sundo ako ng bayaw ko or brother-in-law, expected ko na nandun siya tuwing uwian namin. Pero one time, Yay! Uwian na! Okay class, pumunta muna kayo sa labas para sa flag retreat. Walang tatakas dyan ah! Yes, ma'am! Pagkatapos ng flag retreat nun, nagsilabasa na rin kami nun. Pero naghintay ako dun sa may tabi ng gate kasi hinihintay ko pa yung sundo ko nun. Pero nakalipas na yung 30 minutes nun, wala pa ding dumadating na sundo ko. Bakit kaya ang tugal nun? Wala nang halos estudyante dito oh. Nang makalipas ang 1 hour nun, nag-decide na ako maglakad papuntang paradahan. And take note, na napakalayo nun mula sa school namin. Maglalakad pa ako ng halos 30 minutes bago makarating sa paradahan ng tricycle namin. Sobrang stress ko na that time kasi first time ko maglakad ng ganun kalayo ng mag-isa lang. Naiiyak na ako nung time na yun pero patuloy lang ako sa paglalakad ko nun. Nakarating ako sa paradahan nun at nakauwi ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay nun, dala na rin siguro ng inis at pagod ko, nagdadabog-dabog ako nun. Jed, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Hindi ka daw nasundo ng asawa ng ate mo. Wala na akong pakialam, Nay. Ang layo-layo kayo nang nilalakaran ko. Sakit-sakit na nga pa ako tapos mag-isa lang ako. Paano kung may masamang tao na pagdiskitan ako dun? Hep! Kung pwede lang sana ako mag-time travel sa sandaling yan para kutusan ko yung sarili ko, ginawa ko na. Sobrang attitude. Ang dami kong kinuda nung time na yun, tapos sobrang lakas pa ng boses ko, kaya narinig ng ate ko at nung asawa niya yung mga pinagsasabi ko. At dito na nagsimula ang gulo. Nay, ano yung naririnig kong pinagsasabi niyang si Jed? Ayan, pinagsasabihan ko ngayang batang yan. Aba, akala mo kung sino kong umasta. Isang beses lang naman hindi nasundo, galit na galit na. Oo nga naman, Jed. May naging emergency lang dito sa bahay.